Good day mga idol. Magbibigay lang ako sa inyo ng tips kung paano natin padadamihin yung mga nagpaparepair sa atin ng electric fan. So, eto, meron ako ditong repair na 5 pirasong electric fan. So, dinala to kaninang alas 8 ng umaga. Bali, 1, 2, ayun o, 3, 4, saka 5. So, isang tao lang yung nagdala sa atin yung mga idol kaninang umaga. Bali, suki na natin siya mga idol kasi pang 7 balik niya na daw ata dito eh. So, eto, bibigyan ko na yung tips mga idol kung paano natin patadamihin yung mga nagpaparepair sa atin ng electric fan. So, unang-una, maging mabait ka sa customer. So, gawin mo siyang kaibigan. Huwag mo siyang susungitan, huwag mo susupladahan. So, kailangan maging mabait ka. So, gawin mong kaibigan talaga para yung loob niya makuha mo para sa'yo na siya magpapagawa palagi. So, yun yung ginagawa ko mga idol. At magmagalang ka syempre. Tapos, pangalawa, lilinisin natin yung electric fan. So, kapag nakita nyong madumi yung electric fan, mga alikabok, yan, ito katulad na ito. Ayan. Lilinisin natin yan. Sasabunin natin, papaliguan natin. Yun, para matuwa yung customers natin na kapag ibinalik natin sa kanila, edi ibig sabihin na malinis tayo gumawa. So, isa rin yun na rason kung bakit babalik-balikan ka ng customers kasi hindi na sila maglilinis ng electric fan, di ba? So, kasi nilinis mo na. So, kailangan linisin yung electric fan, paliguan nyo. So, pangatlo mga idol, palitan yung mga kailangan palitan na pyesa. Kasi yung iba, sa mga bago nagre-repair, yung kuwari mahina lang yung ikot ng electric fan, papalitan lang nila ng capacitor, tapos lumakas na uli, okay na yon. Ano na yon? Kita na yon, pera na yon. So sisingilin nila ng mga, sabihin natin 150 kasama yung capacitor, pero hindi naman nila chinek yung bushing shafting, kung okay pa ba, kung may alog ba yung bushing, kung may tama yung shafting, kung tuyo yung langis. So kahit langisan, hindi man lang nila ginawa. So kailangan check nyo kung may alog yung bushing saka yung shafting. Kasi isa yun sa rason kung bakit hindi na bumabalik yung customers na nagpagawa sa inyo. Kasi pinalitan nyo lang ng capacitor. Tapos, pagtapos ng 1 linggo, sabihin na natin 1 buwan nasira yung electric fan. So, bumalik sa inyo. Tapos, hindi nyo siya nirepair ulit kasi wala naman kayo binigay na warranty. So, ganun. So, hindi na babalik yung customer sa inyo. So, kailangan palitan nyo lahat ng kailangan palitan. Huwag kayong magtipid sa pyesa na ipapalit kasi yung customers naman natin ang magbabayad dyan. Pero abisuin nyo muna yung customer na kung ano yung mga kailangan palitan sa kung magkano yung aabutin. Kasi minsan baka hindi na ano sa budget nila, so hindi na dapat ipapagawa tapos ginawa mo pa. So ano na nangyari, di ba? So kailangan i-message mo muna yung yung customer, hingin mo yung number para matatawagan mo or ma-message mo yung yung customers kung ipapagawa pa ba yung electric fan kapag malaki na yung mga gastos. So, pang-apat, gumamit kayo ng ng capacitor na hindi madaling masira. Kasi ako, 2 beses na ako naka-experience na yung 2 brand na capacitor na binili ko ay madaling masira. So, ibig sabihin, back job. 3 araw pa lang, humina na yung electric fan. So, 1 linggo pa lang humina na electric fan, di ba? So, ganun. Pangit sa yun? Pangit sa magiging customers natin yun kasi papagawa pa lang nila. Mahina na. So, yung iba, binabalik. Tapos yung iba naman, hindi na binabalik. Tapos, hindi na magpapagawa sa inyo. So, yung mga idol, ito, papakita ko sa inyo yung isang brand na nabili ko sa online na nag-backjob ako. Ito, napakadami na ito. Hindi ko na siya ginagamit. Ayun, naka-plastic na siya. So, parang nasa 50 pieces ata to. Tapos, yung nagamit ko dito, parang nasa 10 piraso. Halos lahat yung bumalik, nasira agad. Pa lang, 3 araw pa lang. So, ito yung brand mga idol. Yan, iwasan nyo to. Sa online, nabili ko to sa Shopee. Ito yung brand, Tapos yung isang brand na nabili ko, MX brand. So medyo matagal na yon, hindi na ako bumibili nun. So iwasan nyo yan. Gumamit ng mga peking capacitor na madaling masira. So ito ang gamit kong capacitor ay yung pinaka-original talaga na nakakabit sa electric fan na humina lang.
So itong capacitor na to, 3UF talaga yung ano niya, yung value. Tapos chinek ko siya, 1.5 UF na lang yung natira. So pwede niyo siyang gamitin mga idol, 1.5, kasi itong electric pan na to ay 1.5 UF yung capacitor niya. So ito, mas matibay to. Mas gusto ko pang ikabit to, yung mga original na capacitor, kaysa dito sa mga nabibili natin na capacitor. So ito yung gamit ko mga idol, AX brand. So mas gusto ko gamitin to yung mga original na humina lang kaysa dito sa mga nabibili natin, kasi para sa akin mas matibay to yung mga ganitong klaseng capacitor. So pang-lima pala. So maglagay kayo yung ganito, sticker warranty. Yan, lalagay niyo yan pagkagawa niyo, lalagay niyo sa likod ng electric pan. So para maano yung customer kapag nasira na uli yung electric pan na ginawa nyo. Ito sa akin 2 months 2 months warranty. Yan, tapos lalagay yung address nyo. Tapos huwag nyo kakalimutan yung contact number nyo. Tapos sa akin meron nun ako dito. Kapag in-scan to, madadiretso siya sa Facebook profile nyo. Yun. So magpagawa kayo nito mga idol, mura lang naman nito. Kasi minsan natatabunan yung mga message ng customers nyo sa mga messengers nila, hindi nila alam kung ano yung Facebook nyo, diba? So saan sila magbe-base? Kapag nakadikit to sa likod ng electric pan nila, so makikita nila, diba, yung contact number mo, tapos yung address mo. Tapos kapag in-scan nila, dediretso siya sa Facebook profile nyo. So maglagay kayo nito mga idol. Sobrang laking tulong nito. So pang-anim, mag-post kayo sa mga social media nyo, sa mga Facebook profile nyo, tapos saka Facebook group sa mga malalapit na subdivision nyo. Mag-post kayo doon na nagre-refer kayo ng electric pan, mga ganyan-ganyan, kung ano yung mga nire-refer nyo, i-post nyo mga idol. Sobrang laking tulong din doon. Madami magko-comment doon na mga nagpapagawa sa inyo, lalo na kung walang nagagawa sa loob ng subdivision nila, tapos ikaw malapit lang sa tinitirhan nila, diba? So pang-7, magbigay ng warranty. So ito yung mahalaga, may warranty. So akin nga mga idol 2 months, yung iba 1 month lang, pero sa akin 2 months. So magbigay kayo ng warranty. Tapos ang bonus ko sa inyo mga idol, kung magtatayo kayo ng shop, mas maganda doon kayo sa labas ng subdivision o doon sa mismong papasok ng subdivision, para lagi kayo makikita ng yung mga homeowners na lagi pumapasok sa subdivision saka palabas ng subdivision. So yun, makakakot nyo yung mga customers doon, mga nagpapagawa, lalo na kung wala nagagawa sa lugar nila. So sa'yo lahat pupunta yon. So yun lang yung mga idol, yung mga tips na maibibigay ko sa inyo para dumami yung customer. So sana nakatulong itong video sa inyo, at payo ko ulit sa mga baguhan na nagre-refer dyan, unahin nyo yung pagpapaganda ng pangalan at pagpapabango bago yung kikitain nyo. So yun lang mga idol, maraming salamat ulit sa panonood.